Ano-ano ang dapat nating ipapanalangin sa sarili, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga D-group members at sa kapatiran? Una, perceive God's will. Second, enact God's will. Pangatlo, advance God's work. Tuloy-tuloy mong ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Sabi sa mga taga-Colosas 1:10, sa gayon makakapamuhay na kayo na karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Grabe, ito ang puso ng Diyos na tayong lahat ay sumagana sa mabubuting gawa. Hindi sinabi dyan na para lang yon sa mga apostol, propeta, T-group leaders, kung hindi ang pinapatungkulan ni Pablo dyan ay ang lahat ng iglesia sa Colosas. Ibig sabihin, kasama din tayong lahat na sumampalataya sa Panginoong Hesus. Bakit? Dahil tayo ang iglesia. Kaya kaibigan, tandaan mo ito, ang pangunahin mong responsibility bilang kabahagi ng katawan ng Panginoong Hesus ay gumawa ng mabubuting gawa na magpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Maring ito ay public worship, private worship, paggawa ng alagad, pagbabahagi ng mabuting balita, pagministeryo sa mga nangangailangan, D-group fellowship, kasama ang kapatiran at iba pa. Kaibigan, anuman ang ginagawa mo na hindi nagre-resulta sa pag-usad ng kaharian ng Diyos, ay yan ay oposisyon sa kanyang purpose. Kaya nga, tanungin natin yung ating sarili. Ito bang aking ginagawa ay ayon sa pag-usad ng kaharian ng Diyos o oposisyon? Kasi sa oras na hindi ako namumunga, then nagiging oposisyon na ako sa purpose niya sa buhay ko at sa sanlibutan. Kaibigan, pray that you will advance God's kingdom. Huwag ka pumayag na uupo ka lang sa church pag Sunday ng 2 oras, tapos uuwi ka at bahala ka na sa buhay mo from Monday to Saturday. Mali. Hindi ka pwedeng maging alagad kung hindi ka sasama na maging instrumento para gumawa ng alagad. Kuya Mike, di ko naman alam ang kalooban ng Diyos Kaibigan, kung hindi mo na matandaan ang mga commanding will niya sa iyo, ay ito yung tandaan mo. Pinakauna at importante na kalooban niya ay makilala mo siya at ang pangalawa ay maipakilala mo siya sa iba. Okay lang kung may panahon na nakontento ka na may nagpapakain sa iyo na pastor. Pero this time, gawin mo na ang kalooban ng Diyos sa iyo. Ikaw naman ang maging instrumento para magpakain sa iba. Kaya nga ang panalangin natin ay mamunga ng mabubuting gawa. So tandaan natin ito. Pag may nagtanong sa inyo, ano ang will ni Lord? Nako, sabihin mo, ang will ni Lord ay makilala ko siya at maipakilala ko siya sa iba. Minsan, ang inaantay mong sabihin sa iyo ni Lord ay yung sovereign will niya. Pero yung prescriptive o commanding will ng Diyos ay hindi mo naman ginagawa. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Ano ang nabago sa aking karakter? Mas naging mapagmahal ba ako sa Diyos at sa kapwa kaysa nakaraang taon? Nagbunga ba ako ng mabubuting gawa sa kapwa na naging patotoo na ako'y anak ng Diyos? May isang karera, 50-yard dash. Dalawa sa mga kasali ay isang Down syndrome na babae na nakasalamin at short. Yung isa naman na isang bata na malaki yung katawan at nakamaluwang na short. Hindi nagtagal at nagsimula na silang tumakbo at nagsigawan yung mga nanonood para sa 6 na nagkakarera. Kaya lang, itong batang may maluwang na short ay biglang tumakbo palapit sa mga kaibigan niya na nanonood doon sa gilid. Pinituhan siya ng coach para bumalik sa racetrack pero hindi pa din ito bumalik. Samantala, yung Down syndrome na babae ay malapit na sa finish line, kaya lang napansin niya yung bata na huminto. Alam mo, ginawa nung batang babae, tumakbo ito pabalik sa batang nakamaluwang na short at niyakap ito at hinawakan ng kamay niya para dalawa silang bumalik sa track ng sabay. Sabay nilang narating ang finish line na magkahawak ang kamay. Alam mo, nung kinausap yung Down syndrome na babae, sabi niya, hindi tayo dapat tumakbo sa karera para i-please ang ating sarili. Kung hindi tatakbo tayo sa karera para i-please ang Diyos. Na ang ibig sabihin ay magbibigay ka ng panahon na huminto at alalayan ng isang mas mahinang kaibigan na kailangan bumalik sa karera. Kaibigan, sino ang kapatid mo na nadapa na kailangan mong palakasin at ibalik sa karera? Maring ito ay iyong D-group member
na matagal nang hindi nakaka-attend o kasama mo sa D-group. Maring nag-aantay lang siya na kumustahin mo o tanungin mo o kung ano ang pwede mong ipanalangin sa kanya. Narealize ko na sobrang goal-oriented ako, na may tendency ako na masyadong nakatutok sa progress sa hinaharap. Pero meron pala akong kailangan balikan at kumustahin. Ang Panginoong Hesus ay hindi sobrang abala sa pagkapanalo sa karera, kung hindi ang mahalaga sa Kanya ay kung paano niya tinatakbo ang karera. At ito rin ang kalooban niya para sa atin. Natakbuhin natin yung ating karera na habang tinatakbo natin ito ay tinutulungan naman natin ng iba na makatapos din to the point na willing ka maabala para mabigyan sila ng time. Kaibigan, ito yung pagmamahal na gustong bunga ng Diyos para sa iyo, sa ugali at sa mga kaluluwang nadadala mo sa Panginoon. Si Mike ay may-ari ng isang restaurant. Marami ang kanyang mga branches na nagsiserve ng hamburger at pizza. Maaaring sabihin niya na isa lamang siyang taong taga-serve ng hamburger. Kaya lang si Mike ay mas higit pa sa pagluto ng hamburger ang ginagawa niya. Basic lang ito sa kanya, gaya ng pagpapasweldo niya ng tama sa kanyang mga empleyado at pagtrato ng maganda sa kanyang mga customers. Hindi dito nagtapos ang istorya. Mas naging creative pa siya sa paglilingkod sa kanyang mga empleyado at customers. Siya ay nag-host ng Bible study sa kanilang kumpanya. Siya ang kanilang naging father figure na handang makinig sa kanyang mga empleyado. Sinigurado din niya na siya ang nag-coach ng kanyang mga empleyado kung paano magkaroon ng magandang work ethic bago sila lumipat ng kumpanya. Nag-hire siya ng mga dating prisonero upang bigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa unang tingin, si Mike ay parang nagsiserve lang talaga ng hamburger. Pero hindi. Sinisigurado niya na sa bawat hakbang niya ay naglilingkod siya sa Diyos at nagmamahal sa kapwa. Kaibigan, dalangin ko na ito ang pinapanalangin mo sa iyong sarili at sa church, that we might advance God's work.